Hi guys! Happy New Year! Kumusta po kayo? Hope naman na nakapag-celebrate kayo ng New Year's Eve together with your family ng masaya. May mga family na hindi buo sa panahon ngayon, lalo na yung mga nagsiserve sa government, yung mga nasa hospital, yung mga men in uniform, yung mga shoutout yan sa mga employee na sa New Year's Eve nagsiserve kayo para sa ating mga kababayang Pilipino. So, Happy New Year po sa ating lahat. Ayan, so this is Maestra Gracia. Welcome to my YouTube channel. Ayan, so Happy New Year again. Guys, i-challenge ko lang ang aking sarili para ma-recall kung ano-ano nga ba yung mga magagandang karanasan or blessings na natanggap natin sa 2020 despite of pandemic. So for me, luckily, January 2020 ay nabigyan ako ng opportunity na mabigyan ng item to handle a particular school in the northern part ng Puerto Princesa. Ayan, so maswerte po ako kasi very challenging since I am a classroom teacher for 19 years and by that time ay mabibigyan na po ako ng chance na mag-handle ng school. So, very challenging yung part na yun sa buhay ko. Pero I thanks God kasi na-overcome ko. Thank you nga pala sa aking PSDS kay Ma'am Angie. Hello Ma'am Angie. Kasi dahil sa kanya, doon po ako na-assign kung saan ako ngayon. And thank you sa aming Superintendent Sir Bong. Hello po, thank you. Merry Christmas and Happy New Year to your family. Good health always. Marami po ako na-encounter ng mga bagay-bagay by January. So, January po ay nag-handle lang ako ng school at you know what, dalawa ang school na under sa akin. Ang isa yung nasa sa tabi ng highway at meron namang isa doon sa kabundukan, sa gitna ng kabundukan wherein nag-implement po kami ng iPad or indigenous education at Grade at the same time. Kung saan ang mga kasamaan ko ay tumatawid ng ilog para makarating sa paaralan. So, naranasan ko din po yun, ha. Nasa city ako for 19 years to teach elementary learners, pero nung na-assign po ako doon, kailangan ko po silang puntahan para makita, ma-monitor, ma-evaluate, mabigyan ng technical assistance yung mga guro, at makita ko rin yung kung ano nang nangyayari sa mga bata, sa paaralan, sa mga parents natin na nandoon. So, yun po yung mga nangyari sa akin noong January. By February, maraming programs na dapat asikasuhin, lalo na yung paperworks. You know what? Being a newly hired school leader, so marami po mga paperworks kasi. At experience ko lang, naalala ko lang sa sarili ko na once na nag-enter na ako sa office at hindi ako nakapag-almusal, napakahirap. So, dumarating sa point na lunch break na, work ka pa ng work, hindi mo alam. Ganun pala yun, ano. Work ka ng work, hindi mo alam. 2:30 na, wala ka pang lunch. Later on, na-realize ko, dapat since malayo po yung aking area at pag morning lang sila before mayroong canteen, nagsiserve ang canteen, sa afternoon wala. Sinikap ko na kailangan sa morning may heavy breakfast ako, tapos meron na akong lunch, tapos meron na akong food sa table ko na pwede ko makuha, masubo-subo in case na may ginagawa ako. Kasi minsan sa sobrang dami ng paperworks, may mga bisita pang na kailangan mo entertain is nakakalimutan mo na yung oras. Totoo po pala yun. Yan. So, sa mga katulad ko na mga bago pa lang, so shout out po dyan sa inyo. Mag-handle ng isang school. Siyempre, kahit na marami tayong trabaho, dapat priority pa rin natin ang ating sarili, ang ating health. Kailangan, bago sumabak sa trabaho, ay busog po tayo para meron tayong energy para magawa ang ating tungkulin. And pagdating ng March, yun na po, dumating na yung COVID-19 series na yan ang patawag sa amin ng meeting para malaman kung ano nang gagawin hanggang sa talagang nag-lockdown na po. Ang Puerto Princesa City na lockdown dahil sa COVID pandemic na yan. So, na-declare na ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Duterte, na lockdown nga po sa buong Manila. Ganun din na declare na rin po ng
kasama po itong Puerto Princesa sa declare na wala ng pasok. So, medyo challenging yung part na yun kasi ang daming paperwork, ano ang gagawin, every time in time, after a week, merong mga patawag na meeting. Pero, thanks Lord kasi na-survive din po yun hanggang unti-unti na nakaka-adapt na tayo sa changes. Siyempre napakahirap yun, nasanay po tayo sa lagi tayo nasa labas, madali tayong magbiyahe, pero sa katulad na doon sa panahon na yun ng pandemic, napakahirap. Limited na yung pagbiyahe, halos wala ng teacher na dapat nasa school, walang bata, walang parents. So, as a school leader, being a school head, dapat nandoon ka rin para makita mo kung ano yung mga needs. Ayan. So, yun na nga po, isa sa mga challenging hanggang nagkaroon ng mga virtual meeting, virtual mga online training para sa mga teachers, psychosocial and emotional virtual training para po ma-manage yung mga anxiety, mga nagkakaroon na ng depresyon ng iba, na nagkakaranas na silang gano'n, nag-aalala sila sa mga bagay-bagay, di ba po, lalo na financially, kasi kung halimbawa partner mo in life ay walang trabaho, okay lang kami mga teacher, luckily ang mga teacher ng time na yon kasi despite ng COVID-19 na marami na layoff ng trabaho, ang teacher ay hindi po tuloy-tuloy nga lang sweldo. So, kagaya ng sinabi ni Secretary Briones ay wag po kayong maiinggit na sa mga kaguruan kasi priceless naman ang serbisyo na ibibigay sa DepEd, sa government ng mga kaguruan. Siyempre, frontliners din po yun siya. So, whatever kung ano yung natatanggap, sana po ay huwag nyo na pong isipan ng hindi maganda. Kasabi ng Secretary Briones, being a teacher is dapat meron tayong dedication, may commitment tayo kasi kung hindi, we cannot do everything beyond our kung ano lang yung function natin. So, ang teacher kasi kahit ano na lang yung pinapagawa ng DepEd, okay lang kasi part ng trabaho yon. So, yun po ang mga pangyayari. Pero, successful naman po, dumating ang June, opening ng klase, pero walang bata, na-move po siya dahil medyo tumataas ang case ng COVID positive sa ating bansa. Then, pagdating ng October 5, na-declare na nga talaga may pasok na. So, using the click sa amin, yung contextualized learning instruction namin, yung click na yan, ay successful naman po na-deliver. Although, sa printing situation namin na hindi naman talaga totally 100% or perfect na naipabot sa mga bata. Pero, tuloy-tuloy pa rin po ang learning. You know what? May na-found out nga ako, na-realize ko nung pumunta ako dun sa kabundukan sa mga Batak learners. Maswerte lang po kami kasi may yung program ng aming congressman dito is yung tupad, which is yung Tagnaya Annex po is isa sa naka-avail or na benefit na magkaroon ng tupad o yung parang teacher aid, mag-assist dun sa mga bata ay doon ko po na found out, sabi yung feedback ng isang aide doon, sabi niya, ma'am, grade 5 na, nakalimutan niya ng sumulat ng pangalan. Nakalimutan sumulat ng pangalan, that is grade 5 learner. Sabi ko, aroy, paano na yun? Totoo pala yan, na kapag walang learning since March to November na kami umakyat sa bundok is, sabi niya nga, wala na po. So, siguro ng time na yung simula nung March yung nagbakasyon hanggang yung November na yun, hindi siya humahawak ng lapis kasi syempre usually ang buhay nila sa bundok, ganun lang maghanap ng makakain dahil wala naman talagang klase. Yun lang, siguro pagsagot ng module, hindi naman ganun ka bilog-bilog lang yun or kulay-kulay, sulat-sulat lang. Pero yung pangalan niya talaga nakalimutan. So, ano talaga ako doon, parang napaisip ako, ganun pala yun. Kung wala talagang learning na mangyayari, paano na lang? So, talagang tama din ang desisyon ni Secretary Briones, na sinang-ayon na naman ng President na kahit na po anong mangyari, tuloy-tuloy pa rin ang learning using the module. Sa panahon, using the module kahit pa paano may natututunan sila. Although, self-checking, yung sasagutan nila, babasahin po nila, sasagutan, then, check nila kung alin ang tama at mali. Kung mali, titingnan nila doon sa content ng kanilang module kung ano ang tamang sagot. So, yung tinatawag na self-learning, natututo po sila kahit na sila lang.
So, yung role ng parents po doon ay napaka-importante. So, i-assist niya lang si bata or si anak. So, yung teacher aid po namin doon sa under ng tupad, ganun po yung ginagawa nila. So, sa pagsulat, sa pagsagot, pero syempre, yung bata pa rin magde-decide kung ano ang kanyang sagot na pipiliin. So, napaka ano po nun, malaking bagay. Kaya sabi ko, dapat talaga, totoo rin talaga na dapat ang learning tuloy-tuloy. Kahit na hindi ganun ka strict when it comes sa assessment, sa evaluation, ang mahalaga ay may learning pa rin sila. Kasi sayang ang mga nakalipas na taon na kanilang natutunan kung ma-stop siya totally. So, thank you Ma'am Briones at saka kay Pangulo. So doon na-realize ko talaga gaano ka-importante ang magkaroon ng edukasyon lalo na sa panahon ng pandemic. Kasi kung stop talaga ito totally, yung mga kinder learners na marunong na ng phonemic awareness and letter identification, sing the alphabet songs, counting the numbers from 1 to 20 or 1 to 100, sinisiguro ko po na wala na talaga. Kasi isa lang ang anak o dalawa lang ang anak ng parents, parang suko na sila. Samantalang pag sa paaralan, di ba? They play, they learn with their peers, with their teachers, happily. Di ba? Meron iba talaga yung learning doon sa loob ng paaralan. Ganun din po yun nga yung tuloy-tuloy pa din ang pagsasagot nila sa modules. So, napakalaking bagay po nun. Ayan, so, nasa Christmas vacation pa tayo at ngayon ay New Year na po, January 1, 2021. Ayan, so sana nga ito si COVID-19 COVID virus, dapat go ka na. So para papasok na yung magandang perspective ng life ng mga tao ngayong 2021, lalo na mga kapwa ko Pilipino. Ayan, so ngayon tuloy-tuloy pa rin ang learning. So, malaman natin kung ano ang mga pagbabago ngayong January. Diba? So, yun lang po, shinare ko lang. Then, natapos na natin yung isang taon. Medyo konti ang accomplishment when it comes sa physical aspects ng aming mga paaralan. Pero sa paperworks, nagagawa naman po. And, the year of December 2020 end with the in-service training ng mga kaguran kung saan natuto sila ng mga bagay-bagay na paano nila i-handle ang situation lalo na sa panahon ng COVID-19, yung learning delivery modality ng 2020 at ano ang gagawin nila by 2021 in case na magkaroon ng face-to-face. Ayan, so I wish and I pray na meron po kayong naintindihan, may natutunan kayo sa pagbabahagi ko ng aking experience being a school leader. Sa mga katulad ko pong baguhan, okay lang, kung hirap po tayo, magbasa lang po tayo. You know what? Kailangan po talaga nating magbasa para makatulong tayo sa ating government, sa ating mga kasamahan, sa ating workstation, ganun din sa ating sarili para, ayan nga, sabi nga lang, kung nagpo-post man po ako ng ganito or nagpa-vlog ako, this is a part of my self-fulfillment, this is a part of my self-expression. Wala pong kinalaman ng work ko dito, nga lang ang mga ilan sa mga topic, syempre may kinalaman sa trabaho ko, pero para naman sa Data Privacy Act ng aking mga sa larangan ng aking trabaho is I really ask naman ng kanilang opinion kung okay lang ba or hindi. Kung hindi, edi okay lang din po. So, ang akin po, sinishare ko lang po para makatulong din ako. Maaaring makatulong din ako sa aking mga kapwa edukador. Ayan. So, yun lang po. Again, Happy New Year!